Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 2, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Heat Index, mas titindi pa sa buwan ng Mayo ayon sa Weather Bureau Pag-asa. So pagkasagsagan ng init, usually after lunch, talaga merong mga nag-hyperventilate na mga learners. Habang Rizal High School, magpapatupad na ng shortened period sa kanilang mga klase simula bukas. Dahil sa matinding init ng panahon, bukod sa mga tao, pati pala mga manok nai-stress din. Poultry farmers, mahigpit na binabantayan ang mga alagang manok na pwedeng mabansot o humina ang pangingitlog. Comelec, may napili ng kontraktor para sa kauna-unahang internet voting abroad. At sa ating balitang showbiz, sequel ng pelikulang Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Itutuloy na nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Madalas nang napupuno ng mga estudyante ang school clinic ng Rizal High School sa Pasig City dahil sa tindi ng init. Kaya naman simula bukas, ipatutupad na ang mas maiksing oras ng klase doon. Pero kung mainit na ngayong ikalawang araw pa lang ng Abril, ayon sa Pag-asa, mas titindi pa ang alinsangan ng panahon sa mga susunod na linggo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Imbis na nasa loob ng classroom, sa klinik ang punta ng ilang mga estudyante ng Rizal High School sa Pasig City. Sa tindi kasi ng init ng panahon, ang ilan sa mag-aaral nakaranas na ng pagkahilo, pananakit ng ulo o kaya ay hyperventilation. Sa nakalipas na mga araw, umaabot sa 20 bata ang kinakailangang bigyan ng atensyong medikal ng klinika sa eskwelahan. So pagkasagsagan ng init, usually after lunch, talaga merong mga nag-hyperventilate na mga learners. Hindi po namin alam kung saan po kami pwesto dapat po para po maging comfortable po kami sa inuupuan namin. And kung may matututunan po kasi, ngayon po kasi sobrang distracted po kami lalo na po kasi sobrang init. Dahil dito, magpapatupad na ng shortened period sa mga klase ang paaralan, alinsunod na rin sa suwestyon ng Teachers Dignity Coalition. Kung dati, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang regular class, simula bukas hanggang alas 11 na lamang sila. Mag-i-implement kami temporarily ng shortened classes. That is from 60 minutes to 40 minutes per learning areas. Para kahit papano yung aming estudyante at yung aming teachers ay yung klase nila bago mag-12, nasa bahay na sila. Pero para sa ilang mag-aaral, mas gusto nila ang modular distance learning kaysa sa mas pinaikling oras ng face-to-face na klase. Sa panahon po ngayon, mas okay po yung modular system po ngayon kasi po sa panahon po is sobrang init po talaga and kulang po talaga yung mga electric fan dito and hindi po talaga kinakaya ng mga estudyante yung init. Bukod naman sa mas maiksing class hours, pinapayagan na rin ang mas preskong kasuotan para sa mga guro. Napakainit po ng aming uniforme. Ang heat index po natin ay mas mataas sa umaga. Lalo na po kapag dumating na yung time ng tanghali na mas mataas pa. Ang problema, kung ngayon pa lang ay mainit na ayon sa Weather Bureau Pag-asa, mas titindi pa ang init at alinsangan ng panahon at sa mga susunod na linggo. Madadagdagan pa po yung mga stations na to na magiging danger level as we approach the month of May. Dahil during month of May, ito po talaga yung buwan na kung saan pinakamatataas na record ng heat index po yung na-observe natin throughout the country. Mababatid na pinamamadali ng isang teachers group sa Department of Education ang pagbabalik sa dating school calendar sa mga paaralan sa bansa para maitapat ang panahon ng bakasyon sa maiinit na buwan ng Abril at Mayo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Dahil nga sa tumitinding init ng panahon, muling nagsuspindi ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan ng ilang rehiyon sa bansa bukas. Walang pasok sa preschool hanggang high school sa Pasay City, Malolos, Bulacan at Angeles City, maging sa ilang bayan sa Pangasinan, Iloilo at Soc-Sargen. Bukas na ang ikatlong sunod na araw na nagsuspindi ng pasok sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng maalinsangan na panahon. Ang ibang paaralan naman ay minabuti na lang muna ang distance o modular learning. Una nang inanunsyo ng Department of Education na maaaring magpatupad ng blended learning o online classes kung sa tingin nila ay hindi nakakayanin ng mga bata at guro ang pumasok at mag-aral. Samantala, hinihimok naman ni Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama ang publiko na iwasan ang paggamit ng mga flash sa palikuran. Ito ay upang makatipid sa tubig ngayong ang panahon ng El Nino at tag-init. Sinabi rin ng opisyal na sa halip gumamit ng flash, mas makabubuting gumamit na lang ng tabo o balde para buhusan ng inodoro. Pinaiiwasan rin ang paggamit ng shower at bidet. Samantala, nananawagan rin ng pamahalaan sa mga golf course, subdivision at mga condominium na iwasan rin muna ang paglilinis ng pasilidad na malaki ang konsumo sa tubig. Matatandaang patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa bansa, bunsod ng epekto ng El Nino at summer season. Wag po na every time gumamit ng palikuran, mag-flush po agad. Gumamit po tayo ng tabo sa ating pagligo. Ako po, natuklasan ko nung panahon na nag-aaral pa ako, kasya po ang isang baldeng tubig sa pagligo po. Para naman sa mga naghahanap ng pasyalan ngayong summer season, maaari na ulit bumisita sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Pero may mahigpit na paalala ang lokalidad ng Maynila na hindi po pwedeng lumangoy o magtampisaw sa nasabing beach. Paliwanag ng LGU, hindi pa rin ligtas ang antas ng kalidad ng tubig sa baybayin. Sa mga papasyal, bukas naman ang Dolomite Beach simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Usapang mainit na panahon pa rin, hindi lamang mga tao ang apektado ng matinding malinsangang panahon. Pati pala mga manok, nasa stress din. Binisita ng Balitang A to Z team ang isang poultry farm sa Bulacan, kung saan sinisikap ng poultry farmers na huwag mabansot ang mga manok at kumonti ang itlog ng mga ito dahil sa epekto ng matinding init. Narito ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Masusing binabantayan ni Albert ang mga manok sa poultry farm na ito sa Bulacan. Sa sobrang init kasi ng panahon, nangangamba siyang baka mabansot ang kanilang mga alaga. Kunyari, tumamlay. Siyempre, humihina po sila ng feed consumption. Yung laki po nila na-epektuhan. Okay. So pag binenta mo? Medyo late lang po sa panahon. Okay. Yung imbis na yung laki nila, nilaki na. Naudlot po yung paglaki. Ngayon pa lang, kapansin-pansinaan niya ang epekto ng matinding init ng panahon sa pangitlog ng mga manok. Medyo stress din ng manok pagka mainit. Parang hindi sila masyadong naglalabas. Siguro mag-harvest ka ng isang tray ngayon, 2 tray ngayon, higit 1 tray lang. Nababawasan. Kaya't para hindi malugi, kailangan ayusin ang ventilasyon ng poultry farm. Tuloy-tuloy din dapat ang pagpapainom ng vitamins at maya ang painom ng tubig sa mga manok. Kailangan maagap. Kumbaga sa kailangan monitoring din yung pag-aalaga. Kailangan nakikita mo alaga mo kung kumakain ba o ano. Saka doon mo ipapasok yung pagbibigay ng supplement para maiwasan po yung sakit. Ayon sa United Broilers Raisers Association, malaking hamon ang tag-init sa ilang malalaking supplier ng manok sa Central Luzon, kabilang ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at iba pa. Ang pangkaraniwan na delikado ay kapag yung nag-aagaw na ang tag-ulan at tag-init. Okay, kasi yan ang pag yung labis na maalinsangan, halimbawa, isang linggo, umulan, bigla. Naging maalinsangan pagkatapos ng ulan, yun, hirap ang manok ton. Dapat anyang siguruhin ng poultry farm owners ang kalidad ng patuka. Pagka kasi hindi maganda yung patuka, yung feeds, may hirapan yan sa pagdala ng init, ng stress. Kaya kailangan aalagaan mo, titiyakin mo maganda yung kalidad ng patuka. Anya, posibleng makaapekto ito sa presyuhan ng manok sa mga pamilihan. Depende yan kung ilan yung yung ginanahan magkarga ng sisiyo, mag-alaga. Depende rin yun sa kakayahan ng mamimili, yung tinatawag na demand.
Sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng manok habang wala namang paggalaw ang presyo ng itlog kumpara sa kaparehong panahon nitong Marso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iminumungkahi ng isang dating opisyal ng Duterte administration na dapat umano'y i-decommission na ang barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal upang mapakalma ang tensyon sa West Philippine Sea. Agad naman itong sinalag ng dating Senator Antonio Trillanes at sinabing pananakot lang ito na bahagi ng propaganda ng China. Narito ang ating Balitang A to Z. Nagbabala ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na posibleng mawala sa Pilipinas ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang gobyerno sa anyay pakikipagtigasan sa China. If we persist in what we're doing, China will just bar us from Ayungin altogether. Binatikos rin ni Atty. Harry Roque ang polisiya ng Marcos Jr. administration na anya ay dahilan ng patuloy ngayon na agresyon ng Beijing. But we now find our situation where we have clearly treated China not even as a friend but perhaps as an enemy, which to me will not bode well for the country. Pero para sa dating Senator Antonio Trillanes, propaganda lang anya ang mga babala ni Roque. No, that's fear-mongering. And I think that's the narrative that China wants to spread. And it's ironic that Filipinos are spreading that Chinese propaganda. Hindi lang si Harry Roque, si Duterte mismo, during the Duterte administration, ganun sila. Ano sinabi ni Duterte? Gawin nyo na lang Philippine Province of China. Tutol din ng retired naval officer sa suhesyon ni Roque na i-decommission na ang BRP Sierra Madre na permanenteng iniangkla ng Pilipinas bilang Navy post sa Ayungin. Make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel, and therefore if we decommission it, then perhaps China will allow it to be repaired. That's a trap, okay? And that's what China wants. Okay, remember, kaya hindi ginagalaw yung BRP Sierra Madre kahit theoretically kayang-kayang i-overrun ng PLA yan, ng Chinese Armed Forces. But since a commissioned ship siya ng Philippine Navy, it may trigger the Mutual Defense Treaty. So the moment you decommission that, then it's now vulnerable. No? Pwede na silang iharas until mag-alisan yan. Sa open letter ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga Pilipino, nanawagan rin nito na huwag magpadala sa propaganda ng China. Dagdag ni Teodoro, bagamat dapat mapanagot ang kung sino man ang nasa likod ng Gentleman's Agreement sa Ayungin, mas mahalagang bantayan ang West Philippine Sea kontra sa iligal na aktibidad ng Beijing dito. Matatanda ang ibinunyag ni Roque na mayroon umanong kasunduan ang dating Pangulong Duterte sa China ukol sa pagpapanatili ng anya ay status quo sa karagatan ng bansa. Binatikos online ng isang local food business matapos may kumasa sa kanilang April Fool's Day prank. Sa deleted ng post, nakalagay sa mechanics ng kanilang challenge na kung sino ang unang makapagpapatato ng kanilang brand logo sa noo ay makakakuha ng 100,000 piso. Nang may kumasa, iginiit ng nasabing food business na hindi raw sila accountable dahil prank lang raw ito. Bagay na agad namang ikinagalit ng netizens. Sa kabila nito, maraming negosyante ang nagbigay na agad ng tulong sa naturang challenger at nag-alok pa na buburahin ang ipinatatong logo. Proud Pinoy na imbitahan ng dating The Voice Kids semi-finalist na si Giliana Xiong sa isang variety show sa China na Rising Voice. Tubong Osamis City sa Misamis Occidental ang 13 taong gulang na singer. Isa siya sa talents na napiling bigyan ng spotlight sa naturang programa. Susunod, COMELEC may napili ng kontraktor para sa kauna-unahang internet voting abroad. At sa ating balitang showbiz, movie sequel ng Hello, Love, Goodbye na pinagtatambalan ni Catherine Bernardo at Alden Richards, tuloy na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Midterm elections na po sa susunod na taon at kasabay nito isasagawa ng Commission on Elections ang kauna-unahang online voting para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Kaugnay niyan, may nanalo ng contractor para sa online voting at counting system pero posibleng hindi makalahok sa online voting ang OFWs sa 17 international post. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Idineklara ng Commission on Elections ang joint venture na SMS Global Technologies Incorporated at Sequentech Incorporated bilang winning bidders. Sila ang magiging kontraktor para sa online overseas voting sa susunod na taon. Ikinatuwa ng ilang OFWs ang balitang makakapag-online voting na sila tulad ni Giselle sa Dubai. Yung time na mawawala kami sa trabaho is very important. So kung online, since lahat naman is, alam mo yun, na very moving forward na tayo sa mga social media. So mas mapapadali yung pag-vote ng mga tao. Sa kabila nito, posibleng hindi mapabilang sa online overseas voting ang mga Pinoy sa 17 mga bansa dahil ito sa internet restrictions ng kani-kanilang gobyerno. Meron pa pong ibang bansa na sinusubukan pong kausapin ng Pilipinas ngayon na sana mapayagan na rin sa kanilang bansa yung internet voting. Meron po kasi mga internet restrictions doon po sa mga bansa na yan. Kaya't posibleng in-person at by-mail voting pa rin ang magiging sistema sa 17 mga bansang yan. Tinitiyak ng komisyon na mananatiling bukas ang embahada ng Pilipinas sa mga bansang ito para makaboto ang mga OFW. Hindi naman nangangamba ang election watchdog na NAMFREL kung in-person voting pa rin ang gagawin ng OFWs sa ilang bansa sa halip na online voting. Because we've been doing it, we've done it in the past, no? For those areas na may internet restriction. The alternative to that is they can ship, the COMELEC can ship machines in the consulates. Tingin naman po namin hindi masyado magiging sagabal dahil 30 days before election po ay pinapahintulutan ng bumoto ang ating mga overseas voters. Itinutulak ang online overseas voting upang mapataas ang voter turnout sa ibang bansa at upang makatipid din ang komisyon ng 100 milyong piso para sa naturang eleksyon. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio sa mga nakalipas ng buwan. Sa pinakabagong datos ng Pulse Asia, lumalabas na 13 puntos ang ibinaba ng ratings ng Pangulo. Mula yan sa 68 noong Disyembre ng nakaraang taon, bagsak na ito sa 55 nitong Marso. Nasa 7 puntos naman ang ibinaba ng trust ratings ni VP Sara mula sa 71% or papunta sa 71%, bumaba ito galing sa 78%. Natapyasan din ng 7 puntos ang performance rating ng Vice Presidente. Inihayag ng bagong talagang Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na hindi ito magpapatupad ng malawakang rigodon sa mga opisyal ng PNP. Sa kanyang unang command conference bilang hepe ng kapulisan, sinabi ni Marbil na imbes na balasahan sa kanilang hanay, magpapatupad na lang ito ng sistema para maging maayos na magagampanan ang kanilang tungkulin. Tiniyak rin ni Marbil na gagawin ng lahat para muling malinis ang pangalan ng kanilang hanay. Lalo't naniniwala ang opisyal na mabubuti at mahuhusay ang mga kapulisan ng bansa. Mababait ng mga pulis natin. No, kaya nga sabi natin, we go for yung leadership by example. We start from top. So dapat ito hindi nagkakamali and the rest will follow. Naniniwala si Health Secretary Ted Herbosa na kontrolado na ng Pilipinas ang sakit na pertussis sa bansa. Yan ay sa kabila ng pagdedeklara ng outbreak ng ilang lokalidad sa bansa dahil sa whooping cough. Paliwanag ni Herbosa, nagpaplateau na o hindi na tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis. Gayunpaman, nananawagan ng opisyal sa mga magulang, pabakunahan na ang mga anak para makaiwas sa naturang sakit. We have enough supply of the vaccine. We have enough of the vaccines. So, sa lahat ng mga nanay, may mga bata na below 5 years old, dahil dito sa outbreak ng pertussis sa Quezon City, inaanyayahan nating maprotektahan yung kanilang mga anak
sa paghingi nitong tinatawag na pentavalent vaccine. Punta lang kayo sa health center at libre po yan. Na-recover na ng Coast Guard Public Affairs Service ang full access sa Facebook page ng Philippine Coast Guard matapos itong ma-hack. Nakipagtulungan ng PCG sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Meta para masuri ang security breach. Samantala, pwede nang gawin online ang certificate renewal ng mga overseas Filipino workers tulad ng National Certificate at Certificate of Competency kahit nasa abroad sila. Naniniwala ang TESDA na magreresulta ito ng mga oportunidad para sa mga Pilipino abroad. Tumaas ang newborn mortality rate sa Gaza Strip ayon sa World Health Organization. Sa mga ulat sa Gaza mula sa iba't ibang ospital, maraming sanggol ang ipinanganganak na kulang sa timbang. Sagabal din ng gera ng Israel at Hamas, kaya hindi pa makuha ng WHO ang eksaktong datos sa child mortality. Dahil dito, pinangangambahan ni WHO spokesperson Margaret Harris ang paglalapa ng sitwasyon sa lugar. Umukit ng kasaysayan si Phil-Am basketball player at dating Alab Pilipinas A's guard Ethan Alvano sa Korean Basketball League matapos itanghal bilang Most Valuable Player o MVP. Ito ay makaraang makapagtala na ang Wonju DB Promi import ng 15.9 points, 6.6 assists, 3 rebounds sa 2023 to 2024 season. Matapos ang 54 na games, natulungan din ni Alvano na iangat ang standing ng kupunan sa 41-13 record. Nagpasalamat si Alvano sa tiwala ng mga coach ng Korean team, maging sa pamilya at fans na tumutok sa kanyang karera. Congratulations ang aming pagbati mula sa Balitang A to Z. Sa aming pagbabalik, Janela Salvador at Thai actor Win Meta Win, pinakilig ang madlang people sa kanilang pagbisita sa It's a Showtime. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Guest ang noontime program na It's a Showtime at pinagkaguluhan pa nga raw ito ng madlang people. Samantala, nabitin ba sa Hello, Love, Goodbye? Aba, magkakaroon na nga ba yan ng sequel? Alamin ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. What's up, madlang people? Ready na ba kayong makilala sina Iris at Parin? Abay, hype na hype ang Martes tanghalian ng madlang people sa pagbisita ni Janela Salvador at Thai actor na si Win Meta Win sa programang It's Showtime kanina. Showtime! Win and Janela! Hi! Hi! Hi, Janela! Nagkakagulo dito? Tila na-overwhelmed naman si Win sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans. Love it. I love the energy of the fans. You know, every time I come back here, I always get the energy from the fans. Nag-guest sina Janela at Win upang i-promote ang kanilang first ever international movie na Under Parallel Skies. Ang nasabing pelikula ay tungkol sa Thai bachelor na pumuntang Hong Kong upang hanapin ang kanyang ina. Dito niya makikilala ang isang Filipino hotelier na tutulong sa kanya kung paano magmahal, masaktan at hilumin ang sugat ng nakaraan. I think we are on the next level now. Like BFF. Best friend forever. Boyfriend forever. Saksihan ang nakakakilig at most awaited na film collab mula sa direksyon ni Sigrid Bernardo na mapapanood na sa ating mga lokal na sinihan ngayong April 17. Samahan ninyo kami in this exciting journey and get to know Iris and Parin. Malapit na pong ilapalabas ang Under Parallel Skies. Habang nakilala naman si Win sa kanyang leading role sa Thai series na Together at bilang isa sa grupo ng F4 Thai version ng Boys Over Flowers. Pinilit mong wag sabihin kay Mona ang nararamdaman mo.
Samantala, heads up Kat din. Tila magkakatotoo na ang dasal ng mga taga-suporta ni Catherine Bernardo at Alden Richards. May ibig sabihin raw kasi ang pagdalo ng cast ng Hello, Love, Goodbye sa katatapos lamang na kaarawan ni Kat na ginanap sa El Nido, Palawan. Naging usapin nga ngayon na posibleng magkaroon na nga ng sequel ang nasabing pelikula na planong i-shoot muli sa ibang bansa. Kung mangyayari, ang upcoming movie na yan ni Kat at Alden ang magiging entry ng Star Cinema para sa Metro Manila Film Festival ngayong 2024. Kaya, abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakabisita na ba kayo sa tinatawag nilang Magical Island ng Siquijor sa Central Visayas? Pero bukod kasi sa magandang tanawin na eengganyo sa inyong pagpunta, abay may gimmick palang nakahanda para mas lalo ka pang mamangha. Narito ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa dating leader ng US na si Franklin Roosevelt. Ayon kay Roosevelt, kung itatrato mo ng tama ang kapwa mo, malaki ang tsansa na itrato ka rin niya ng tama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!